Na pinagdaanan si Nanay Magdalena noong kanyang kabataan. Nariyan ang paulit-ulit na sakta ng kanyang ama, nariyan ang ihulog sa dagat at hayaang malunod. Nariyan ang pagkakataong muntik siyang ibenta sa isang Hapones. May nagbago na kaya sa kanyang tadhana? Araw-araw, tila bangungot para kay Nanay Magdalena ang kanyang nakaraan. Sa edad na 10 taon, natutong magbanat ng buto si Magdalena. Sa kabila kasi ng pagkakaroon ng kumpletong pamilya, nakatadhana ng balikati ng kanyang murang katawan ang pagkaing inihahain sa kanilang hapag. Talo na lang to di ba? Paano? Kung sino pa ang itinuturing na haligi ng tahanan ng mag-anak, siya pa ang nagsisilbing bato na madalas ipukol sa pagkamusmos ni Magdalena. Magdalena, pero muna ng 80 oh. Itay, yung nakatago po sa akin, pampuhunan lang po yun para bukas eh. Ano? Pampuhunan lang po para bukas. 80. Alam ko 80. Wala nga po. Ba't ang damot mo? Ha? Hindi naman po ako nagdadamot eh. Ano, tama na yan. Tigilan mo na yan. Bata yan, oh. Kawawa naman yung bata eh. Huwag kayo makialam, ha? Huwag kayo makialam. Makialaman yung buhay, pinapainom ko na nga kayo dyan, eh. Talo na nga ako, eh. Wala pala, ha? Ha? Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, hindi matinong ama ang nakakaharap ng mag-anak, kundi isang taong nabubuhay na lamang para sa kanyang sarili at sa kanyang mga bisyo. Pinggan, pinggan. Kumain ka na. Pero mauna ako ng 200, ha? 200 lang. Kulit na ako ni paring Puroy. Ito namang tao ka. Para namang napakalaki ng kinikita ng anak mo sa pagbebenta. Yung inintrega niya sa akin, binili ko na ng ginamos at saka ng isang salop na bigas. Ayan, kinakain mo na nga eh. Kaya naman pala, bastos magsagot yung mga anak mo. Ha? Maanak pala sa'yo eh. Ito raw ang mga pagkakataon sa buhay ni Magdalena na naiisip niya kung meron pa nga ba talagang Diyos na gumagabay sa kanila. Ako pong ang nagtatanggol sa nanay ko. 10 taong gulang po ako. Tinatanggol ko po siya. Tapos sinasabi ako, nanay, kung hindi mo kaya si tatay, hihiwalayan mo. Sabi niya, hindi ko kayang humawalay kay tatay mo dahil sinumpaan namin na umalis siya, na wala na siya ng buhay. Talagang ayaw iaalis doon. Ay, saan pa kasi tayo pupunta? Basta sumama ka lang. Itay, madami pa akong labahin. Sandali lang. Babalik agad tayo. Tay, magsasayang pa nga ako. Sandali nga lang, eh. Para sa isang anak, hanggang kailan nga ba hindi kasalanan na tuluyan niyang kasuklaman ang isang magulang? Tay, saan pa talaga tayo pupunta? Sabi ko naman sa'yo, sandali lang tayo. Kukunin ko lang yung lambat na pinagawa ko dyan sa kabilang ibayo. Alam mo, wala nang sinilang ka. Nagkanta malas-malas ng buhay ko. Tingnan natin kung gaano katibay yung loob ngayon. Malas ka sa buhay ko! Alam mo ba yun? Ha? Ang iniisip ko po, hindi yata ako tunay niyang anak. Hindi ko yata tunay ng ama. Tapos siyang tunay na ama, dapat mahalin ako niya. Sadyang larawan na lamang ng kanyang ina at mga kapatid ang nagpapatatag kay Magdalena. Wish ko lang sa aming pagbabalik. Diyos ko, hindi ko po alam na makatanggap ko po nito. Salamat po marami. Salamat ko po sa miss ko lang.
Get ready